Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Sara Duterte, matapos yung pagsalang ng budget ng OVP doon sa Senado, humarap siya sa media. Tinanong si Sara Duterte kung anong masasabi niya sa gobyerno ngayon ni PBBM. Siyempre, panay komentaryo si Sara Duterte, pero ang isang bagay na nakakakuha ng atensyon ng media, sinabi ni Sara Duterte sa tingin niya, hindi na matibay, unstable na raw ang gobyerno. Ang tinutukoy niya, sa grabe daw ngayong korupsyon na lumalabas, sa grabing korupsyon ngayon, ang gobyerno daw ni Marcos lalong humihina. Hindi na raw ito, hindi raw siya magtataka kung sa mga susunod na araw ay lalong magalit ang mga tao at mismong Malacanang na ang pagbalingan ng galit na ito. Yan. Yan ang sinasabi ni Sara. Yung mga daw kasi ngayon, lahat na daw nakikita, korupsyon. Habang nakikita ng mga tao ang matinding korupsyon, humihina ang gobyerno. Lalo na itong gobyerno ni Marcos na grabe daw ang korupsyon. Yan ang sinabi ni Sara. No, ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pag-una ng pansariling interes, kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. Pero ang hindi nakikita ni Sara, sa bagay, paano naman makikita ni Sara yan? Hindi naman si Marcos ang pinupuntirya dito sa mga korupsyon na ito eh. Ang mahirap, pwedeng sabihin na problemado nga ang gobyerno kung ang tinutumbok na pinakapromotor ng lahat ng ito, galit ang tao kay Marcos, kay PBBM mismo. Kapag ganun siguro, totoo na medyo unstable na ang gobyerno. At kapag ganyan, baka nga maraming kudeta na ang naganap, katulad nung nangyari nun kay Gloria Arroyo. Dahil dun sa garapalang mga korupsyon ni Gloria, yung NBNCTE, yung Hello Garci, sunod-sunod na mga pag-aalsa sa Oakwood, mga mutiny, Oakwood mutiny, marine standoff, sila Kerubin, sila Danilo Lim, sila General Miranda, sila Trillanes. Kasi galit talaga yung mga tao, pati yung military, galit rin sa garapalang korupsyon sa panahon ni Gloria. Kakaiba naman kasi dito sa gobyerno ngayon ni Marcos, ni PBBM, hindi siya ang natutumbok eh. Walang ebidensya na alam niya ang lahat ng ito. Kumbaga, sinasabi pa nga ng tagapagsalita ng Malacanang na kahit ang presidente handang paimbestiga. At kung nung tinanong, hindi kaya sangkot ang presidente diyan sa mga flood control na yan, na mga anomalya. Ang sagot ni Jose Claire Castro ay kung involved ang presidente diyan, bakit niya pa iimbestigahan yan? Kaya ang isang bagay dito na naiiba sa sitwasyon ngayon, hindi ang presidente ang pinakatumbok. Hindi tulad nung panahon ni Erap na yung corruption sa wedding, kaya talaga ang tinutumbok.
yung panahon ni Gloria, si Gloria talaga rin ang tinutumbok. Ito hindi. Hindi. Kaya, bagamat totoo na mayroong mga, kumbaga medyo magulo ang politika dahil nga dito sa mga korupsyon na ito, nagtuturuan. Sila Romualdez, sila Saldic, sila Chis Escudero, ang Senado, ang Kamara, at medyo talagang mainit ang takbo ng politika dahil may mga tinatamaan nga dito sa mga anomalyang ito, korupsyon. Pero ah, mahirap namang sabihin yung sinasabi ni Sara na unstable ang gobyerno. Kasi um, hindi naman hindi naman umaabot sa punto na ang tao gusto nang pabagsakin o patalsikin si Marcos dahil dito. Sila Sara siguro, nanawagan sila Marcos resign, patalsikin si Marcos. Yung mga DDS ganun. Pero yung mamamayan, hindi pa umaabot sa Marcos resign. Kahit yung mga leftist groups na nanawagan ng rally doon sa Luneta noong September 21, lininaw nila, hindi pa sila mananawagan ng Marcos resign. Dahil wala ngang ebidensya pa na si Marcos ay involved din sa mga katiwalian na yan. Bagamat, gusto rin nilang singilin si Marcos dahil lalo na dyan sa kapabayaan sa mga budget na yan na pinag-uusapan. Pero yung talagang tumbukin si Marcos para patalsikin na palitan na, walang ganon. Mga DDS lang ang nananawagan nun. Kaya stable pa rin ang gobyerno. Kaya kahit anong panawagan ng kampo nila Duterte, nung September 21, nananawagan sila, withdraw na daw ng support ng military at ng PNP, hindi nangyari. At yung gusto sanang sumanib ng kampo ng mga DDS doon sa nagrarally sa EDSA People Power Monument, itinaboy sila. Kaya medyo hindi naman totoo yung sinasabi ni Sara na unstable ang gobyerno. Bagamat totoo na medyo may political crisis ito kasi marami na talagang may mga senador na nai-involve at hindi pa nga diyan pinapangalanan ng mga kongresista. Pag pinangalanan ng kongresista, lalong titindihan. Kaya nagkakaroon ng kumbaga paguluhan sa politika. Pero hindi naman ibig sabihin yan na unstable na ang gobyerno. Ang mahirap kung ang mga tao at kahit ang military at ang PNP galit na sa gobyerno at gusto ng palitan ito. Hindi naman ganun. Ang nananawagan ng ganyan, DDS, mga Duterte. Kaya nangangarap din ng gising si Sara na sabihin na unstable na ang gobyerno. At ayon nga kay Sara, posible pang dumating ang panahon na Malacanang na raw ang panagutin ng mga tao. Abangan natin yan kung magkakatotoo yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.